May mga lugar na tahimik lamang sa umpisa, mga lugar na mukhang normal habang may tao, ilaw at ingay. Ngunit kapag naiwan kang mag-isa roon ng matagal, unti-unti mong mararamdaman na parang may isang bagay sa paligid na hindi natutulog. Kahit ikaw lang ang gising, sa gitna ng nagyayalong kabundukan, may isang lumang hotel na tila maganda at tahimik sa panlabas, ngunit sa likod ng bawat bakanting hallway, saradong kwarto at mahabang koridor, may pakiramdam na parang may mga alaala roong hindi kailanman nakaalis. At nang dumating si Jack Torrance sa lugar na iyon kasama ang kanyang pamilya, inakala niyang ito na ang pagkakataon upang magsimula muli, ayusin ang sarili niyang buhay, at takasan ang mga problemang matagal nang sumisira sa isip niya. Ngunit, minsan, ang pinakamapanganib na bagay para sa isang taong unti-unti nang nawawala sa sarili ay ang maiwan mag-isa sa lugar na marunong magpalalim ng kanyang kadiliman. Dahil habang mas tumatagal si Jack sa loob ng Overlook Hotel, may isang bagay na unti-unting nagbabago sa kanya. Hindi agad, hindi marahas, kundi dahan-dahan, parang may presensyang tahimik na pumapasok sa isip niya habang pinaparamdam na hindi siya kailanman nag-iisa sa hotel na iyon. Sa unang tingin, ang Overlook Hotel ay tila isa lamang marangyang lumang hotel sa gitna ng kabundukan, tahimik, elegante at halos hiwalay sa buong mundo, habang natatakpan ng makapal na niyebe tuwing taglamig. Ngunit habang mas matagal kang nananatili roon, may isang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa isip mo, na parang may mali sa katahimikan ng lugar. Sa panahon ng winter, tuluyang nagsasara ang hotel at ang buong gusali ay naiiwan sa gitna ng nagyayalong paligid ng walang ibang tao sa loob kundi ang caretaker at ang kanyang pamilya. At iyon mismo ang dahilan kung bakit tinanggap ni Jack Torrance ang trabaho, dahil para sa kanya, ang paglayo sa ingay ng mundo ay tila perpektong pagkakataon upang magsimula muli at ayusin ang sarili niyang buhay. Ngunit habang mas tumatagal, sila sa loob ng Overlook, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ng lugar, hindi sa paraan na madaling mapansin agad, kundi sa maliliit na bagay na dahan-dahang sumisira sa katahimikan. Mga tunog ng yabag sa hallway kahit walang ibang tao, mga pintuang tila may gumagalaw sa likod kahit bakante ang kwarto, at mga sandaling parang may nakatingin mula sa dulo ng mahabang koridor habang walang malinaw na makikita. Sa umpisa, pilit itong binabaliwala ni Jack. Iniisip na epekto lamang ito ng isolation, stress, at ng mahabang pananatili sa isang lugar na halos walang koneksyon sa labas ng mundo. Ngunit habang lumalalim ang taglamig, mas nagiging mabigat ang pakiramdam sa loob ng hotel, na parang ang buong gusali ay unti-unting nagigising habang mas lumiliit ang mundo sa paligid nila. May mga bahagi ng hotel na tila mas malamig kaysa dapat, mga hallway na parang masyadong tahimik, at mga kwarto na may kakaibang presensya kahit walang tao sa loob. At habang mas matagal silang nananatili roon, mas nagiging malinaw na ang Overlook ay hindi simpleng lumang hotel lamang, kundi isang lugar na tila may naiipong mga alaala, galit at presensya mula sa lahat ng nangyari roon sa nakaraan. At habang mas naapektuhan ng hotel ang paligid, si Jack mismo ay nagsisimulang magbago. Hindi agad halata, ngunit unti-unti, parang may isang bagay sa loob niya na lumalabas habang mas tumatagal siya sa katahimikan ng Overlook. May mga sandaling tila sobrang bilis niyang magalit, may mga oras na tila nakikipag-usap siya sa sarili niya habang walang ibang tao, at may mga pagkakataong parang may ibang presensya na tahimik na nagtutulak sa kanya palapit sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat, hindi ang mga kakaibang pangyayari sa hotel, kundi ang paraan ng pagtingin ni Jack habang lumalala ang lahat. Dahil minsan, habang nakatingin siya sa kanyang pamilya, parang may ibang bagay na nakatingin mula sa likod ng kanyang mga mata, isang presensya na hindi naganap na siya. At habang ang niyebe sa labas ay mas lalong humaharang sa anumang paraan upang makatakas, may isang katotohanang unti-unting nagiging malinaw sa loob ng Overlook Hotel, na may mga lugar na hindi lamang haunted ng multo, kundi ng mismong kasamaan na unti-unting sumisipsip sa isip ng sinumang manatili roon ng matagal. Bago pa dumating si Jack Torrance sa Overlook Hotel, matagal nang may kakaibang reputasyon ang lugar, isang reputasyong pilit itinatago sa likod ng marangyang disenyo, magagandang lobby at mamahaling kasaysayan nito. Dahil sa loob ng napakaraming taon,
May mga bagay nang nangyari roon na hindi kailanman tuluyang nawala. Sa panlabas, ipinapakita ang Overlook bilang simbolo ng elegance at luxury. Isang hotel na minsang dinayo ng mayayaman, makapangyarihang tao at mga personalidad na naghahanap ng katahimikan sa gitna ng kabundukan. Ngunit habang mas hinuhukay ang nakaraan nito, mas maraming madidilim na kwento ang unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng perpektong imahe nito. May mga kwento ng biglaang pagkawala, mga hindi maipaliwanag na pagpapakamatay, mga mararahas na pagpatay, at mga taong tila unti-unting nababaliw matapos manatili sa hotel ng matagal. At sa bawat insidente, may isang bagay na paulit-ulit na napapansin, ang paraan kung paano tila unti-unting binabago ng Overlook ang isip ng mga taong nananatili roon. May mga dating empleyado na nagsabing may mga hallway na tila hindi pareho. Kapag gabi na, mga kwarto na parang may sariling presensya at mga salaming minsang nagpapakita ng mga bagay na hindi dapat naroon. Ngunit karamihan sa kanila ay tumatangging magsalita ng direkta na para bang may takot silang may magising kapag masyado nilang ikinwento ang mga nakita nila. Isa sa pinakakilalang pangyayari sa kasaysayan ng hotel ay ang dating caretaker na unti-unting nawalan ng katinuan habang nakahiwalay sa mundo dahil sa taglamig. Ayon sa opisyal na ulat, bigla na lamang nitong pinatay ang sarili niyang pamilya bago tuluyang magpakamatay, isang pangyayaring pilit ipinaliwanag bilang simpleng cabin fever at psychological breakdown. Ngunit habang mas iniisip ni Jack ang kwentong iyon, may isang bagay na hindi niya maalis sa isip niya dahil habang mas tumatagal siya sa Overlook, mas nararamdaman niyang parang may nakakaintindi sa galit, frustration at kadilimang matagal na niyang pilit kinokontrol sa loob ng sarili niya. At doon nagsimulang maging mas mapanganib ang hotel, hindi dahil may multong gumagala sa hallway, kundi dahil tila alam nito kung paano hanapin ang pinakamadidilim na bahagi ng isip ng tao. Ang insecurities, galit, addiction, at lahat ng bagay na pilit itinatago ng isang tao sa sarili niyang isip ay parang unti-unting pinalalakas habang nananatili siya sa loob ng Overlook. Habang mas naaapektuhan si Jack, mas nagsisimula siyang makakita ng mga bagay na hindi dapat posible. Mga taong nakatayo sa bakanting ballroom, mga boses na bumubulong sa katahimikan ng gabi, at mga presensyang tila kumikilos na parang buhay pa rin ang hotel kahit wala namang ibang tao sa paligid. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, habang mas lumalalim ang impluensya ng Overlook sa isip niya, mas nagsisimulang mawala ang linya sa pagitan ng realidad at hallucination, hanggang sa dumating ang puntong hindi na malinaw kung ang mga bagay bang nakikita niya ay multo ng hotel o ang sarili niyang isip na unti-unti nang kinakain ng lugar. At habang lumalalim ang taglamig at mas nawawala ang koneksyon nila sa labas ng mundo, may isang katotohanang unti-unting nagiging malinaw na ang Overlook Hotel ay hindi lamang isang lugar na may madilim na kasaysayan, kundi isang buhay na presensya na matagal nang naghihintay ng mga taong maaari nitong unti-unting sirain mula sa loob. Habang mas tumatagal si Jack sa loob ng Overlook Hotel, mas nagiging malinaw na ang lugar ay hindi lamang basta lumang gusaling puno ng masasamang alaala. Dahil sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang impluensya nito sa isip niya. Unti-unti siyang hinihiwalay sa realidad habang mas pinapalakas ang galit, frustration at kadilimang matagal na niyang pilit kinokontrol. Sa umpisa, maliliit lamang ang mga pagbabago, mga sandaling tila sobrang bilis niyang mawalan ng pasensya, mga oras na parang may bumubulong sa kanya habang mag-isa siya sa hallway, at mga pagkakataong tila may presensyang nakamasid mula sa bawat sulok ng hotel. Ngunit habang mas lumalalim ang taglamig, mas nagiging mahirap para kay Jack na sabihin kung alin ang totoo at alin ang epekto lamang ng kanyang isip. May mga gabing naglalakad siya sa loob ng Overlook habang halos walang ilaw, at sa katahimikang iyon, may mga lugar na tila buhay. Parang ang hotel mismo ay humihinga habang pinagmamasdan ang bawat galaw niya. At sa bawat pagdaan niya sa mahahabang hallway, may pakiramdam na parang may mga matang sumusunod sa kanya mula sa dilim. Unti-unti, nagsimula siyang makakita ng mga tao sa loob ng hotel, mga taong hindi dapat naroon, mga eleganting bisita sa ballroom, bartender na tila matagal nang naghihintay sa kanya, at mga figurang
nagsasalita sa kanya na parang normal lamang ang lahat. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, habang mas madalas niya silang makita, mas nagiging komportable siya sa presensya nila na parang unti-unti na niyang tinatanggap ang kabaliwan bilang realidad. At habang mas lumalakas ang impluensya ng hotel, mas nagsisimulang magbago ang pagtingin niya sa sarili niyang pamilya. Ang dating pagmamahal at guilt ay unti-unting napapalitan ng galit, paranoia at pakiramdam na parang sila ang humahadlang sa layunin na gusto ng Overlook para sa kanya. May mga sandaling tila hindi na siya ang nagsasalita, kundi may ibang presensyang gumagamit ng galit sa loob niya upang tuluyang kontrolin ang paraan ng pag-iisip niya. At habang mas nawawala siya sa sarili niyang isip, mas lumalakas ang pakiramdam na ang Overlook ay hindi lamang nagpapakita ng multo, kundi unti-unting ginagawa siyang bahagi ng sarili nitong kasaysayan. At doon nagsimulang mabuo ang pinakanakakatakot na katotohanan tungkol sa hotel na ang Overlook ay tila may kakayahang buhayin ang pinakamadilim na bahagi ng isang tao hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng kontrol. Hindi ito basta haunted place lamang, kundi isang lugar na marunong humanap ng kahinaan. At kapag nahanap nito iyon, hindi na nito bibitawan ang isip ng biktima. Habang lumalalim ang gabi at mas lumalala ang kondisyon ni Jack, nagsimulang matakot ang kanyang pamilya sa paraan ng kanyang pagtitig, pagsasalita at paggalaw. Dahil minsan, habang nakatingin siya sa kanila, parang hindi na asawa o ama ang kaharap nila, kundi isang bagay na tahimik na naglalakad gamit ang katawan ni Jack Torrance. At sa puntong iyon, naging malinaw ang isang bagay, na ang tunay na horror sa Overlook Hotel ay hindi ang mga multong gumagala sa hallway, kundi ang paraan kung paano nito unti-unting kinakain ang isip ng tao hanggang sa ang mismong taong mahal mo ay hindi mo na makilala. Habang mas lumalalim ang taglamig, tuluyan nang naputol ang koneksyon ng Overlook Hotel sa labas ng mundo. Ang makapal na niyebe ay humarang sa lahat ng daan palabas. Ang katahimikan sa paligid ay naging mas mabigat at sa loob ng hotel, may isang bagay na tila tuluyan ng nagising habang mas nawawala si Jack Torrance sa sarili niyang isip. Sa puntong iyon, hindi na malinaw kung gaano karami sa mga nakikita ni Jack ang totoo at kung gaano karami ang gawa ng Overlook mismo. Dahil habang mas lumalala ang impluensya ng hotel, mas nagiging normal para sa kanya ang makipag-usap sa mga presensyang hindi dapat umiiral at mas nawawala ang bahagi niyang dati marunong makaramdam ng guilt, takot at awa. May mga hallway na tila mas humahaba habang naglalakad siya, mga salaming parang may ibang bagay na gumagalaw sa likod ng reflection at mga kwarto na tila may sariling buhay habang bumubulong ang hotel sa isip niya. Pinapalalim ang galit na matagal na niyang kinikimkim. At habang mas lumalakas ang presensya ng Overlook, mas nagiging agresibo si Jack, hindi lamang sa kilos, kundi sa paraan ng pagtingin niya sa sariling pamilya. Dahil sa bawat sandali, mas nararamdaman niyang parang hindi sila bahagi ng tahanan niya kundi mga hadlang na kailangang alisin upang tuluyan niyang mapasama ang sarili sa hotel. May mga pagkakataong tila may bahagi pa rin ni Jack na lumalaban mula sa loob, ngunit sa bawat pagtatangka niyang bumalik sa realidad, mas pinapalakas ng Overlook ang mga boses, alaala at hallucinations na unti-unting sumisira sa natitira niyang katinuan. At pagkatapos, dumating ang sandaling tuluyan nang nabasag ang huling bahagi ng kontrol niya sa sarili. Sa gitna ng madilim at tahimik na hotel, habang ang niebe sa labas ay parang tuluyang nagkulong sa kanila sa loob ng bangungot, nagsimula siyang habulin ang sarili niyang pamilya sa mga hallway ng Overlook, dala ang galit, paranoia at impluwensyang unti-unting pumalit sa dati niyang pagkatao. Ang pinakanakakatakot sa lahat, hindi ang habulan mismo, kundi ang paraan ng paggalaw ni Jack na parang may ibang presensya na nagtutulak sa kanya, isang bagay na hindi lamang gustong manakit, kundi gustong ulitin ang lahat ng karahasang matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng hotel. Habang tumatakbo ang kanyang pamilya sa loob ng maze-like na corridors at nagyayalong paligid ng Overlook, mas nagiging malinaw na hindi lamang sila tumatakas mula kay Jack Torrance, kundi mula sa isang lugar na tila buhay, isang hotel na matagal nang naghahanap ng bagong taong maaari nitong sirain at gawing bahagi ng sarili nitong bangungot. At sa huling sandali ng pagkasira ni Jack, habang ang lamig, katahimikan at kabaliwan ay tuluyan ng lumalamon sa kanya, may isang katotohanang naging malinaw.
na minsan ang pinakamapanganib na halimaw ay hindi ang multong nasa dilim, kundi ang taong unti-unting nawawala sa sarili niyang isip habang may isang lugar na tahimik na nagtutulak sa kanya palalim ng palalim sa kadiliman. Pagkatapos ng gabing halos tuluyang sumira sa pamilya Torrance, may mga naniwalang natapos na rin ang bangungot ng Overlook Hotel na ang lugar ay isa lamang lumang gusaling puno ng trauma, isolation at kabaliwan na unti-unting sumira sa isip ni Jack Torrance. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga bagay na nagsimulang magpakitang hindi kailanman tunay na natapos ang presensyang naninirahan sa loob ng hotel. Kahit matapos ang mga nangyari, may mga taong bumabalik pa rin sa kwento ng Overlook, mga dating empleyado, mga investigator at mga taong curious sa madilim nitong kasaysayan. At sa bawat taong sumusubok alamin ang katotohanan tungkol sa hotel, may kakaibang pakiramdam na tila may isang bagay na tahimik na naghihintay sa kanilang pagdating. May mga ulat ng mga taong nakaririnig ng mahihinang bulong habang naglalakad sa bakanting hallway, mga aninong tila gumagalaw sa mga salamin, at mga kwartong parang mas malamig kaysa dapat kahit walang dahilan. At habang mas matagal silang nananatili roon, mas lumalakas ang pakiramdam na ang Overlook ay hindi simpleng gusali lamang, kundi isang presensyang may sariling alaala at sariling kagustuhan. At ang pinaka-nakakatakot, may ilang nagsasabing, minsan sa dulo ng hallway o sa lumang ballroom, may nakikitang figura ng isang lalaking tahimik na nakatayo habang nakatitig lamang sa paligid. Isang lalaking may parehong itsura, parehong ekspresyon at parehong malamig na tingin ni Jack Torrance. Sa umpisa, iniisip ng karamihan na imahinasyon lamang ito, epekto ng takot at mga kwentong matagal nang nakakabit sa hotel. Ngunit habang mas maraming tao ang nakakakita ng parehong figura, mas nagiging malinaw ang posibilidad na may bahagi kay Jack na hindi kailanman tunay na nakaalis sa Overlook. May ilan ding nagsasabing ang hotel mismo ay tila kumakapit sa mga taong mahina ang isip, mga taong may galit, addiction, trauma o mga bagay na matagal na nilang kinikimkim sa loob. At habang mas matagal silang nananatili roon, mas nagsisimula silang makarinig ng parehong mga bulong, parehong presensya at parehong pakiramdam na unti-unti silang hinihila palalim sa kabaliwan. Dahil sa Overlook Hotel, ang tunay na kasamaan ay hindi lamang nakatira sa mga multo o sa mga madidilim na kwarto. Ito ay nasa mismong paraan ng lugar na iyon na unti-unting sinisira ang isip ng tao habang pinaparamdam na normal lamang ang lahat hanggang sa huli na ang lahat para makatakas. At habang mas maraming taon ang lumilipas, mas nagiging malinaw ang isang bagay na pilit tinatanggihan ng mga tao, na may mga lugar sa mundo na hindi lamang haunted, kundi buhay sa sarili nilang paraan. At habang may bagong taong papasok sa kanilang pinto, may panibagong isip na maaari nilang unti-unting lunurin sa kadiliman. Hanggang ngayon, may mga taong naniniwala na si Jack Torrance ay isa lamang lalaking unti-unting nasiraan ng bait dahil sa isolation, stress at sarili niyang mga problema. Dahil para sa marami, mas madaling tanggapin na ang Overlook Hotel ay simpleng lugar lamang na may madilim na kasaysayan kaysa paniwalaang may isang bagay roong kayang manipulahin ang isip ng tao. Ngunit may mga kwento mula sa mga taong minsang nanatili roon, mga taong nagsasabing may kakaiba silang naramdaman habang naglalakad sa mahahabang hallway ng hotel. Parang may nakamasid mula sa bawat sulok kahit walang ibang tao sa paligid. At habang mas tumatagal sila sa loob, mas lumalakas ang pakiramdam na parang may presensyang tahimik na naghihintay na mapansin sila. May mga gabing may nakakarinig ng mahinang tunog ng party music kahit bakante ang ballroom. May mga salaming tila nagpapakita ng mga figurang wala naman dapat sa likod mo. At may mga kwarto na parang may malamig na presensyang hindi kailanman umaalis kahit matagal nang walang tao roon. At minsan, sa dulo ng hallway, may mga taong nakakakita ng isang figurang nakatayo lamang habang tahimik na nakatingin sa kanila. Isang lalaking mukhang pagod, malamig ang ekspresyon, at tila may galit na matagal nang nabubulok sa loob ng kanyang isip. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat, hindi kung multo ba talaga iyon ni Jack Torrance, kundi ang posibilidad na ang Overlook Hotel ay marunong magpanatili ng bahagi ng mga taong tuluyan nitong nasira.
Parang ang lahat ng galit, trauma at kabaliwan na minsang nilamon ng lugar ay nananatiling buhay sa loob ng mga dingding nito. Dahil may mga lugar na hindi lamang nagtatago ng alaala, kundi unti-unting ginagawa kang bahagi ng sarili nilang kasaysayan habang mas matagal kang nananatili roon. At kapag nagsimula ka ng makarinig ng mga bulong sa katahimikan o makakita ng mga bagay na hindi mo maipaliwanag, maaaring hindi mo agad mapansin kung kailan nagsimula ring baguhin ng lugar ang isip mo. At kung sakaling may isang gabi na mapunta ka sa isang hotel na sobrang tahimik, sobrang bakante, at parang may kakaibang bigat sa hangin habang naglalakad ka sa mahabang hallway, mag-ingat ka sa pakiramdam na parang may nakatingin mula sa dulo ng koridor habang walang ibang tao ron! Dahil minsan, ang tunay na horror ay hindi ang multong nakikita mo, kundi ang sandaling marirealize mong may isang lugar na tahimik na naghihintay, naghahanap ng taong may sapat na galit, kahinaan at kalungkutan upang unti-unti nitong sirain mula sa loob hanggang sa hindi mo na maalala kung sino ka bago ka nito tuluyang lunurin sa sarili mong kadiliman.